Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibalik natin yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo lamang po ang nagkakaroon ng problema dahil paminsan-minsan hindi natin nararamdaman yung pagmamahal na yan. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man iyong tanggapin. Muling paghahandog. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the presentation of the Lord. At bago ang lahat, nagpapasalamat at walang sawang pasalamat ang ihatid namin sa inyo sa pamagitan ng inyong paging bahagi at nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection, at sa inyong lahat, mabuhay at again, maraming salamat po. Muling paghandog. Mga kapatid, dahil presentation ito, ang word kasi na presentation ay very common na eh. Ang word na presentation, makikita natin sa mga estudyante, pag sila ay nandyan sa loob ng classroom, may mga assignment sila, sinasabi ng professor, okay, magpipresent kayo. Sabihin naman ng estudyante, ma'am, kailan ako magpipresent? Yung presentation ko ay ganito. So, parang ginagamit na itong word na presentation sa loob ng classroom, kahit sa mga meetings, may mga presentation, kahit sa mga celebration, sa mga entertainment, sinasabing, magpipresent po ako. May presentation po ako. So, minabuti natin dito ngayon sa kapistahang ito para maging makabuluhan naman ang ating pagnilay-nilay at ang pagbabahagian. At bago ang lahat, again, nagpapasalamat ako na naging bahagi natin ang walang iba kundi ang ating SPPC Chair ng Santa Lucia Chapel dito sa Punturin, Valenzuela. At hindi lamang siya po chair ng SPPC ng Santa Lucia Chapel, siya din po isang lay minister. At by profession, siya po ay isang engineer, at ganoon din po, siya po ay consultant ngayon, no? Nagtatrabaho po siya nung una sa PLDT, ngayon siya ay isang consultant na. Muli kong ihandog sa'yo at i-welcome natin si Bro Glenn Evangelista. Bro Glenn, welcome po sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Magandang hapon po, Father Lily. Salamat po at ako po inyong naimbitahan dito sa inyo pong segment dito na maibahagi ko po ang aking kaunti po na naalalaman at nararamdaman. Gusto ko pong maibahagi po sa karamihan sa atin na naririto ay yung pagmamahal po ng ating Panginoon sa atin. Salamat po na pagkakataong ito, gusto ko pong i-share sa inyo. Bago ang pagbabahagi mo, paghandog mo sa iyong personal na kwento, bigyan mo na nating siguro para sa mga taga-subaybay ng ating Music of the Gospel Sunday Reflection, yung paging bahagi nila at nagbabahagi, yung salitang muli kong ipaghandog sa iyo. Ang handog kasi offer. Opo. Ang pag-o-offer kasi walang bayad. Tama po. Yung, Diba? Yun po ang the most na maihahandog natin sa Panginoon. Akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man iyong tanggapin, aking alay pabanalin.
paghahandog natin, ano ba yung dapat nating maihandog sa Kanya? Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa materialis na bagay. Wow. Tumitingin po ang Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Lalo-lalo na po yan. Kung ang ating pamilya po ay nandiyan dyan, ay sana po'y suportahan tayo sa ginagawa natin para sa ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga nasasakupan na nananampalataya sa Kanya. Alam po ninyo, ang pananampalataya natin, hindi lamang po sa salita, kung hindi po napaka-importante sa gawa. At ito din po, Bro Glenn, no, napakaganda yung sinasabi mong paghandog, no? Opo. Ang paghandog talaga po ay, sabi mo nga, ang Panginoong Diyos natin, hindi man talaga hinahangad ng Panginoong Diyos yung paghandog ng mga material na bagay. Siguro sabihin natin, kung material na bagay ang hinahandog natin, ang hinandugan natin dito ay ang Panginoong Diyos, ay nakita natin ang Panginoong Diyos sa ating kapwa. Tama po. Ngunit, wag nating gawing hadlang kung walang-wala tayong mga material na bagay. Di ba, may mga kapatid tayong Opo. napapakinggan natin na magsasabi na, ay, hindi ako magsisimba dahil wala akong may alay, wala akong maihandog. Ang napaka-importante dito talagang handog yung sarili natin. Sarili natin. Tinitingnan ng Diyos, hindi yung panglabas na anyo natin, hindi yung mga material na bagay, tama po kayo, kundi yung ano yung nandiyan sa kalooban natin. Kung ano po yung kalulugdan niya. Oo. Kim, may bihis kang maganda o hindi. Yat. Mas lalo ngang napapansin ng Panginoon yung walang-wala, lalo na yung mga pumapasok sa simbahan. Kung mag-alay man yung pulubi, ilang barya, mas yun ang nakikita niya kaysa dun sa nag-aalay ng napakaraming alay na hindi naman Galing sa puso. nabibigyan ng ano na galing sa puso niya. At alam mo, Bro Glenn din, palagi kong binibigyan din po nagpapahalaga kahit sa mga homilya ko, pagsabihin kasing paghandog is a gift. At alalahanin natin, pagsabihin nating gift, wala pong paghandog kung walang nagbibigay, Tama po. walang naghahandog dito. At ang dahilan kung bakit hinahandog ito, dahil walang iba kundi yung care, yung malasakit, yung pagmamahal. Opo. Ang unang titingnan natin dito, yung buhay natin bilang gift ng Panginoon. No? Talagang ito ay binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Yan po ang pinakamagandang ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Opo, masarap pong mabuhay. At binibigay ng Panginoon ito, walang bayad. Walang bayad. Kaya nga po sa akin, ibinabalik ko po sa Kanya nang wala rin bayad at hindi ko na po tinitingnan. Kung meron din po akong gastusin o ano, bali wala po yan. Hindi na natin kailangan. Sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking maibibigay sa Kanya, ibibigay ko po. Wow. Lalo na kahit na kailanganin niya ang aking buhay, ibibigay ko po para sa Kanya. So, yan ang maganda, Bro Glenn, dahil kung makikita natin kung anong kahalagahan ng handog na ito, yung gift na ito. Opo. Dahil pag minsan kasi, ang tendency natin, ang tinitingnan lang natin, yung material na bagay. Pag ang isang material na bagay bilang isang gift, kung hindi siya mahalaga, walang ang value dito ay mumurahin lang. Sa atin, kung di natin tinitingnan, yung nagbigay dito, sabihin natin, walang halaga ito, titapon ko lang ito, ang mumurahin naman ito. Tama Ngunit, po. kahit pa yan, mumurahin niyang gift na yan, ngunit nakikita mo na yung isang tao na nagbigay dito sa'yo ay mahalaga ka. Hindi ka binibigyan ng gift, hindi ka hinahandugan. Kung yung taong iyon walang malasakit, walang pagmamahal sa'yo, Wow. that's why sinasabi mo na yung pag-aalay na kaya kong ialay yung buong buhay ko, no, na para bagang dahil kilala ko yung taong yun nagbibigay sa akin ng gift. Mahal na mahal ako ng taong yun. Yung gift na yun natanggap ko, kahit mumurahin siya, binibigyan ko ng pagpapahalaga. Tama po. At ang pagpapahalaga dito ay yung pag-return, pagbabalik ko, yung sinasabi nating muli kong paghandog Paghandog sa'yo. sa Kanya. Yan po yung Pagda. ibinigay niyang regalo sa akin dahil po ako, nagkaroon na ako ng second life.
Bihira po sa atin ang hinahandugan ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngayon po, papaano ko po i-return sa Kanya? Sa ginawa po sa araw-araw ng Panginoon o ginagawa ko, parang laging kulang pa yung ibinibigay ko sa Kanya, sa lahat ng tinatamasa ko sa ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako magiging sapat na makapag-alay sa Kanya. Katulad nga po sinasabi sa ating mabuting balita. Si Simon, matagal-tagal na siya, tumanda na siya sa pag-aantay. Ibig sabihin, kung paano yung alay na gagawin niya, is hindi ba niya maintindihan hanggang sa dumating nga ang Panginoon sa punto na pumunta para Kanyang makalong o makasama nila ang Panginoon na dinala sa kanila ng ating banal na pamilya na sila San Jose at si Mama Mary. Dahil po ang pag-aalay nila ay ang kanilang anak na si Jesus. Yun naman po, nung makita ni Simon, ay na-overwhelm na siya. Parang nakumpleto na siya. Pagbibigyan natin ng daan, yung pagbabahagian natin ngayon, unang-una, yung buhay natin pa sa Kristo, yun nga sa Kapaskuhan, ang pinaka-the best na napakahalaga, ngunit priceless na biyaya na tanggap natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po. Wala po talaga. Walang priceless. Hindi mo pwedeng mabibigyan ng price yung pagbibigay ng Panginoon. Napaka-espesyal natin sa Panginoon Diyos. At yun nga, sabi baga ni late Pope Benedict na our faith is a human response to the God who loves us first. Tama. Dahil binibigyan tayo ng biyaya, napaka-espesyal na biyaya ng Panginoong Diyos, sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang tugon natin sa Kanya, yung pagbibigay din po natin sa Kanya. Kaya nga po tayo nasa muling paghahandog. Ganito po ang mga nangyaring dilema sa akin bago ako nabigyan ng pangalawang buhay. Nung naoperahan po ako, natapos po, sinabi ng doktor sa aking pamilya, successful daw ang aking operation na bypass, Father. Di okay na. Ang naging problema po, nung binibilang na ng mga doktor, yung mga gamit nila. Yung unang doktor na nagbilang, kumpleto. Pangalawang doktor, may kulang ng isa, yung gamit. Hinanap kahit saan yung gamit na yun, hindi makita. Nakita po, nasa loob pa ng katawan ko. Kaya po ang nangyari, in-x-ray po ulit ako, o sinitis scan, hindi ko po alam. Ang nangyari, binuksan po ulit ako para makuha lang yung bagay na yun dahil hindi rin po ako tatagal ng 1 buwan o 2 basta't may naiwang gamit sa akin. Di natanggal na po yun. Naging okay na po ako. Nailabas na po ako ng operating room at nagising ng maayos. Pero, ito po ang pangalawang dilema ko. Para po akong hinihila talaga sa hukay, Father. Yun po ang term talaga. Nung pinakakain na po ako ng misis ko, na-stroke naman ako. Paano pong hindi nasabing na-stroke? Kasi po, ang sabi ko, pakakainin mo ko pero bakit ka naman nandiyan dyan sa itaas ng kisame? Meron na palang nag-clog sa ugat sa utak ko na pwede ko rin pong ikamatay. Matay. Kaya dali-dali po, pinahiga ulit po ako. Hindi ko na ulit alam ang ginawa sa akin. Natanggal naman po yung problema sa stroke. Nung makalabas na po ako ng intensive care unit, nandoon na po ako sa kwarto ko, meron pa rin pong paghihila sa akin sa ibaba. Hinihila po ako, Father, pa ibaba. Bakit kanyo? Tuwing papasok po ang alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, hinahabol ko po yung hininga ko. Hanggang sa makalabas po ako ng ospital, ganun po. Kaya takot na takot po ako na lumabas ng ospital
dahil baka habulin ko yung aking hininga. Walang doktor na doon, wala nang nurse pagdating ko ng bahay. Pero po, maniwala kayo, doon po nung nasa loob na ako ng ambulansya, pauwi na po ako sa bahay. Talaga pong, ang dasal ko po, ganun-ganun na lamang po. Lord, lumabas po kasi ako, Father, alas 4 ng hapon. Mag-aalas 6 na po, Father. Sabi ko. So paano mo Pagdating ko po sa bahay, sabi ng misis ko, sige, nahiga ka na sa kama, malinis ang kwarto, lahat higa ka. Nakatulog po ako doon, Father. Almost 2 to 3 days po akong tulog. Talaga? Dahil nawala na po yung mga, yung ika nga yung paghahabol ko sa hininga ko, nawala po lahat. Sabi ng misis ko, alam mo ba na ganito ka kahaba na natulog, nagpahinga ka. Nung magising po ako, araw po ng Huwebes, ay tuwing Sabado po, sa amin pong chapel ay may misa. Hindi pa po ako ang head doon ng panahon na yon. Pero, ang sabi ko sa pamilya ko, gusto kong magsimba. Ayaw akong payagan. Kasi nga po, may dugo pa po yung aking katawan, dinudugo pa po ako. Pero sabi ko sa kanila, gusto kong magpasalamat eh. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, tatanggapin ko. Pero kung kinakailangan gumapang ako papunta sa South Chapel natin, gusto kong magpasalamat. Ihahandog ko po lahat sa inyo, Panginoon. Ang aking pong iniaalay, hindi lamang po ang aking buhay, hindi lamang po yung aking pagmamahal sa inyo. Gusto ko pong mag-alay, nakasama po ang aking mga nasasakupan, kahit kay Father, kaya nagsiservisyo po ako, gusto ko pong ialay lahat. Hindi ko nga lang po malaman kung sapat nga ba yung aking pag-aalay. Pero ang pakiramdam ko, parang nakukulangan pa rin po ako sa pag-aalay sa Kanya. Kasi, yun nga, pag ito ay gift, walang price, ngunit napaka-valuable, napakahalaga ang pag-aalay na ito. At alam mo, Lugren, nakikita natin sa buhay natin pa sa Kristo, na bago siya nagpa-public ministeryo, dumaan muna ang kanyang mga magulang dahil ito man ay customary nila na ang unang anak na lalaki kailangang maihandog ito sa Panginoon bilang papasalamat. That's why, Bro Glenn, ang ating pag-aalay, isa din pong, o paghandog, isa din pong pamamaraan kung paano tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sa Diyos. Di ba kung matanggap tayo ng regalo, baga, ang sabi natin doon sa mga taong nagmamahal sa atin, na nagmamalasakit, naghandog sa atin ng regalo, salamat po. At ito din po, Bro Glenn, sa misa natin, sa Greek po talaga, ang Eucharist ay walang iba kundi pasasalamat. Tama. Nang tuwing tayo ay nagdiriwang ng Banal Eucharistia, ito ay isang pasasalamat. Pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin sa Diyos na kung susuriin natin, napakahalaga ito. Wala mang price, ngunit napakahalaga ito. Lalong-lalo na yung minimension mong buhay, yung pangalawang buhay mo, na sa pangalawang buhay mo na-realize mo ito kung gaano ka kamahal ng Diyos. Opo. Nadama ko po yun, Nadama Father. mo yun. Oo. Nadama ko po yun. Buong buo po nadama yun. Kaya po ako naririto, iaalay ko rin po yung pagmamahal na ibinigay niya sa akin at ibinabalik ko sa Kanya. Ito yung sinasabi natin, Bro Glenn, na paghahandog. Opo. Paghahandog, isang paghahandog natin sa tawag ng Panginoong Diyos na vocation. Tawag kasi, pag sabihin nating vocation, bukari, meaning to say, buka means tawag. May nagsasalita sa atin. At sa atin naman, na kilala natin, alam natin kung sinong tumatawag sa atin, na yung tumatawag sa atin ay napaka-espesyal tayo, napakamahal tayo. Hindi tayo tatawagin kung hindi tayo kilala. Tama po. So, ang tugon natin sa Kanya, here am I, Lord. No? Here am I, Lord. Your servant is listening. At hindi lang ka nakikinig, kundi sinasabuhay mo pa. Opo. Pinasabuhay mo pa ang Kanyang pagtawag sa iyo. Presensya Ito niya. yung napakagandang bokasyon. 100%. Noong kung bigyan man natin ng rating, hindi man natin
ma-measure yun. Ngunit alam ko, sagad na sagad yung pag-aalay mo, paghandog mo Kaya ng nga iyong po. sarili. Alam po ninyo, Father, yung mga paghahandog na yan. Kaya ako lang po nasasabi na para akong nakukulangan pa sa pagbigay sa kanya ng paghahandog. Kasi hindi ko po alam eh. Katulad nga po natin, pare-pareho po tayo rito. Minsan may pagkakamali tayo, nababawasan po eh. Diba? Alam mo, nagkaroon tayo ng pagkakamali o kakulangan, nababawasan. Eh gusto ko pong uling bumawi uli. Parang ganun lang. Na-realize yung buhay. natin Opo. yung pagkukulang Opo, natin. yung pagkukulang natin. Oo. Ngayon, paano ba natin? Kaya mas maganda talaga kung ano, 100% o maisagad pa natin yung ating pagmamahal sa Kanya. At alam mo bro, sa linggo din pong ito, pinagdiriwang natin itong sinasabi nating Candelaria, Opo. candle mass, no? At ito ay napaka-symbolic dahil ito sa triumph, yung pag-present ni Jesus, paghandog ng kanyang mga magulang sa templo, is a triumph of light over darkness. No, yung liwanag dito walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Opo. na kahit ang kadiliman hindi mananaig sa liwanag, itong liwanag ni Kristo na para bagang sa atin pag i-connect natin to sa buhay natin, sa paghandog natin, kagaya din po tayo, hindi nang yung nagbibinyag baga tayo, napaka-symbolic yung mga ninang, mga magulang dala-dala nila yung kandila. Opo. Bilang nag-represent tayo kay Kristo. Hindi tayo ang kandila, hindi tayo ang ilaw, ngunit pag hinahawakan natin yung kandila, tayo nag-represent Ng ilaw. ng ilaw. Nandyan sa atin na makikita nawa sa ating paglilingkod, no? Sa ating paglilingkod si Kristo, hindi makikita na sabihin ko, ako ito. Dahil ito sa akin, naging matagumpay ako. Ngunit nawa sa ating paglilingkod, makikita si Kristo sa ating Sa atin po. mga sarili natin, no? That's why kung makikita gusto natin maliwanag sa ating isipan, dating paglilingkod ay ang pinaglingkuran natin si Kristo. Kahit pa man anong mangyayari, kahit pa man hindi tayo ma-recognize. Yung Kanya pong yung wisdom eh, sa Kanya po lahat galing yan. Yung knowledge na yan, sa Kanya po lahat galing yan. Tayo po instrumento lang. Oo. Kaya yung pagmamahal niya po, binibigay sa atin. Kaya yun po ang dapat nating suklian sa Kanya. Alam mo, Glenn, yung susuklian din, bigla kong naisip uli yung sa ating mga magulang ngayon, no? Opo. Ang ating simbahan ngayon ay kulang-kulang ng mga naglilingkod, no? Lalo-lalo sa mga kabataan, sa pagkapari, isang bokasyon, tawag sa bokasyon pag isang pari, no? At ang iba kasi nating mga magulang, instead na suportahan yung kanilang mga anak na maglingkod sa simbahan, mag-alay, maghandog ng kanilang anak para sa pagkapari, tuloy nagiging hadlang pa. Huwag ka na dyan anak, huwag ka na dyan pumasok sa seminaryo, di ka magkakaroon ng anak dyan, huwag ka magkaroon ng pamilya dyan, no? Wala kang perang makukuha dyan, hindi ka magkakaroon ng mga material na ito, ng mga bagay na ito, no? Ngunit again, isang bukasyon na napakaganda dahil yun nga, sa pag-alay natin sa ating mga sarili, wala kung nakatanggap man tayo na walang bayad sa mga biyaya na ito na natanggap natin sa Panginoong Diyos, isauli din po natin itong walang bayad. Tama po. No, walang bayad na sa ating mga kabataan, sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon, nagsubaybay sa Music of the Gospel, Sunday Reflection, hikayatin natin yung ating mga anak na anak. Baka may bukasyon ka sa isang pari. Baka magbigay ka rin ng liwanag sa pamagitan ng bukasyon na yan, na dala-dala mo si Kristo, makikita si Kristo sa iyong buhay. Simple lang po ang pwede nating maibahagi. Kung tayo po ay maglilingkod o tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon o bigyan tayo ng pagkakataon, sana po ibigay natin ang todo sa Kanya. Huwag po tayong magdadalawang isip. Huwag po tayong magiging very reluctant para sa ating mga ginagawa. Basta po ang pinakamahalaga, ibalik natin yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Wow. Tayo lamang po ang nagkakaroon ng problema dahil paminsan-minsan hindi natin nararamdaman yung pagmamahal na yan. Kaya po,
kung ako po, mas gugustuhin ko pong magserbisyo sa Kanya. Kung dito po ako magiging maliligtas at magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ang ganda naman, Bro Glenn, at ito din po ay tumpak na tumpak sa isang awitin din po, na sa bandang huli ng buhay natin, may isang awitin po na kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Napakagandang awitin yan. At kung anumang biyayang natanggap natin, na sana, pagkukunin ito ng Diyos, naging makabuluhan ito sa buhay natin. Yun po yun nga yung Nung- alay natin yung- sa Kanya yung na sana handog. po'y tanggap. Kung the best man ang binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, bago ito kukunin lahat na mayroon tayo, bago tayo babalik sa Kanya, naging meaningful ito sa buhay natin. Tama. Naging makabuluhan ito sa ating paglilingkod, no? Yung kwento mo, Bro Glenn, ay talagang tumpak na tumpak ngayon. Opo. Talagang imagine, no, na na-realize mo anong kalagahan ng buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos at binabalik mo ito sa Kanya. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ngayon pa man